Pumunta naman tayo, Sandro. Ito, ano nga ba ang cerebral palsy? Alam mo, ito ay isang non-progressive at non-contagious condition na nagre-restrict sa motor skills ng isang tao. Actually, Sandro, ito pag-uusapan natin, ano nga ba ito? Yes. Ano nga ba ang sintomas? Paano ito nagsisimula sa isang tao? At ngayong umaga, pag-uusapan na rin natin ang Cerebral Palsy Awareness and Protection Week. At para bigyan po tayo ng impormasyon tungkol dyan, makasama natin ang ating two very special guests this morning, si Mr. Dennis Ilagan at Ms. Grace Ilagan mula sa Cerebral Palsy Association of the Philippines Incorporated. Good morning, Good morning po. Good morning po. Siguro maganda po nga simulan po natin, pag-usapan nga po natin yung cerebral palsy. Kumbaga nabanggit nga po ni Dayan, yung pinaka-background kung ano po ito. Pero marami po siguro sa ating mga manonood na hindi po alam kung ano yung mga effects nito sa tao. Kumbaga, sabi lang po ay mga motor skills po ay kumbaga naapektuhan. In what way po ba naapektuhan ang motor skills ng isang tao may cerebral palsy? Actually, kasi yung mahirap sa paggalaw, minsan yung iba hirap sa pagsasalita, hirap sa paglalakad. Actually, minsan meron din kahalong meron din may seizure disorders like me, pero most probably sa movements talaga yung movements. Oo. Actually, ito, Sandro, kung parang hihimayin mo, cerebral, meaning sa brain, tapos paralysis yung sa palsy. So, ito daw, minsan, nung gumawa ko ng research tungkol dito, parang ang ugat nito sa pagbubuntis pa lang ng nanay. Tama po ba? It's during, before, or after birth. So, nagkakaroon ng complications. Yes. So, is this, itong sakit po na to ay hereditary po ba to? Namamana po ba to? Or ano po yung mga ways po para kumbaga magkaroon or ma-acquire na isang tao? Hindi siya namamana actually. Ano siya kaya during, ibig sabihin habang pinagbubuntes or right after, kung pinanganak kang like me, I'm premature. Placenta previa ako nung pinanganak ako. So, ibig sabihin, 7 months, nagkaroon ng diferensya yung pagbubuntis sa mami ko, natanggal yung parang na-premature ako, kaya nahirapan siyang nag-lack of oxygen. Yun actually, Sandro, yung pinaka-main cause nun. Pag lack of oxygen ang napupunta dun sa brain, so dun nagkakaroon ng cerebral palsy. Nagkakaroon ng damage. So, eto, gusto po namin malaman, kamusta naman po? Tuwing kailan po ba ito umaatake or may mga times lang po ito? Actually, na siya, permanent na siya eh. Basta, permanent. Pero siya, yung prevent kung may early intervention. Kumbaga, mababawasan mo yung difficulty ng pagiging cerebral palsy kung pagka panganak pa lang, mapapatherapy mo na siya or mabibigyan na siya ng lunas doon. Pero hindi talaga total na lunas na gagaling ka. Yes. Pero, sir, kayo po, gano'ng kalaking challenge po ito para sa inyo? Like, hindi naman po ito hadlang or hindrance sa paggawa ng normal activities? Hindi naman hadlang. As long as may adaptability yung mga lugar, tsaka yung parent support group, yung family mo, tsaka yung society, na para makagalaw ka ng pareho ng normal na bata. Pero ito po, ma'am, nabanggit nyo nga po kanina na parang kumbaga may way para maayos ang sakit ng cerebral palsy, pero not completely eliminated. Pero meron po bang mga therapy na ginagawa po kayo po? As a couple din po, may mga therapy po ba kayong... Yes. Meron kaming, dumaan kami sa physical and occupational therapy. Kasi siyempre, yung as a child, usually magdudrool kami kung kasi nga wala kaming sa muscles, hirap kami. So, pati yung ite-training pa yon, tapos yung paglalakad, tuturo pa rin yun. Kasi hindi nga kami makagalaw ng yung normal milestones ng baby, hindi namin magagawa yun. So, ite-therapy kami para doon. So, since medyo, yun, Sandro nga, naliwanagan na tayo tungkol dito sa cerebral palsy at nabigyan na rin natin yung mga viewers natin ng enough details tungkol dito. Pumunta naman tayo dun sa event po ninyo sa September 16 to 22, Cerebral Palsy Awareness and Protection Week. Ano po ito? Ano pong tema po nito? Make the rights of cerebral palsy real, a decade and beyond. Kasi 10 years na po sineselebrate yung Cerebral Palsy Awareness and Protection Week. Okay. Mag-uumpisa to sa sa Monday sa SM Sukat. By may misa
tsaka may family affair. Before that pala, may motorcade. Wow. Going to Sukat, SM Sukat. So sa SM Sukat, Paikot-ikot yan the whole week. Tapos yung second day, sa 17, merong scientific congress wherein i-discuss yung pag-manage sa mga families kung paano i-manage yung pagkakaroon ng cerebral palsy. so more of promoting public awareness Yes. kung ano nga ba talaga itong sakit na cerebral palsy at hindi to basta-basta sakit lamang. So siguro, Sandro, ito yung para maliwanagan lahat kung paano ba to dapat alagaan at kung paano dapat ito i-treat ng tama. And yan siguro na rin magandang bagay ito dahil parang yun nga yung awareness kumbaga ng taong bayan tungkol sa sakit na cerebral palsy na kumbaga kailangan tulungan natin ang ating mga kapatid na merong ganitong sakit. Pero sir, matanong po, ito po ay open to the public po and sabi nyo nga po, week-long po. So ano pa po yung mga ibang activities na nakapaloob po sa celebration na ito? Sa September 18, merong family lay forum wherein tutulungan yung mga pamilya or yung mga may anak na cerebral palsy ng kabuhayan. Gagawin ito sa Asiana Park sa Okay. Tapos sa Friday, September 19, merong Boscia tournament tsaka chess tournament sa SM Marikina. Kasi yung Boscia is a sport na adaptable sa mga cerebral palsy tsaka chess. Merong magagaling na chess players na mga cerebral palsy. Yes. Tapos on Saturday, meron kaming recollection sa may Santa Cruz, Manila. Tapos sa Sunday, yung final day, which is 20-year celebration ng CPAP, yung cerebral palsy, yung association namin. So talagang week-long celebration ang magaganap at marami naka-line up na activities. I'm sure mag-e-enjoy lahat and this is open to the public. So siguro light side naman tayo, Sandro. Kamusta naman po kayo bilang mag-asawa? Okay naman po kami. Since ako mismo nagkasakit for the last 2 years, nagkaroon ako ng dermatomyositis. It's an autoimmune disease which affects the whole muscular system of the body. And because of which, nagkaroon ako ng pneumonia tsaka mild stroke. Yun nga, hanggang ngayon may maintenance ako ng mga gamot tsaka kaya ganito ako kalapad ngayon dahil sa steroids. Actually, kaya nga siya meron dito kasi butas yung dito niya. May cover yun kasi dati, meron siyang tray. Ngayon, wala na. So, para huwag pumasok yung mga dust kasi very sensitive nga siya. Kaya may nakalagay pang ganyan na Kaya dito nakatakip, hindi sa Pero talaga nga namang nakakatuwa at nagsisilbi po kayo inspirasyon sa lahat. Dahil despite sa nangyari, talaga nga naman nakita mo naman yung true love sa kanilang dalawa. At yung lakas na ipinapakita niyo po sa lahat ng tao, sana po ay magsilbi pa po kayong lalong inspirasyon sa lahat. At dumalo sila dun sa event dahil I'm sure marami matututunan ng lahat ng mga boss natin dyan nanonood this morning. Yes, siguro maganda na lang po sir, alam naman po natin na kayo po ay nagsaserve na inspiration po. Kumbaga, kayo ay nagsastand out at nagsastand up for yourselves at alam naman po natin na ang inyong love story din po ay medyo kakaiba. So baka meron po kayong mga mensaheng nais ipamahagi sa ating mga manonood tungkol po sa inyong buhay at sa inyong And mga of course, struggle. Sandro, invite na rin nila dun sa event. Yes. Gusto po namin imbitahin lahat ng mga magulang and lahat ng mga may cerebral palsy. Hindi lang yung mga may cerebral palsy, lahat ng mga may disability na umattend sa week-long celebration ng Cerebral Palsy Awareness Week na nasa ika-10th year na ngayon. Kung gusto niyo pong malaman tungkol sa activities, tumawag po lang sa telephone number 448-9640 para malaman nyo lahat ng mga activities for the week. Salamat po. Ayan, maraming salamat muli. Kung gusto niyo po sumali sa activities nila sa week-long celebration nila, tumawag lamang sa 448-9640. At syempre, maraming salamat po Mr. Dennis Ilagan at Miss Grace Ilagan ng Cerebral Palsy Association of the Philippines Incorporated. Thank you po. Thank you.